Nahango sa sikat na nobela ni Adam Cesare ang pamagat ng pelikula Clown in a Cornfield. 1991 sa bayan ng Kettle Springs, Missouri, nagtitipon ang ilang kabataan para sa isang party malapit sa taniman ng mais katabi ng pabrika ng vape and syrup. Dalawang kabataan sina Jessica at Tyler ay pumasok sa maisan para magkasarilinan. Sandaling nawala si Jessica, hanggang sa makita ni Tyler ang isang jack-in-the-box. Muling lumitaw si Jessica ngunit may malalim na hiwa sa likod, bago siya tuluyang bumagsak na patay. Ilang sandali lang, hinarap ni Tyler ang isang payaso na nagngangalang Frendo. Ginamit ng payaso ang tinidor pang-araro para itarak kay Tyler at buhatin siya sa itaas ng ulo nito. Sa kasalukuyan, lumipat si Queen Maybrook, isang dalagita, kasama ang kanyang ama na si Dr. Glenn sa Kettle Springs. Namatay ang ina ni Queen noong nakaraang taon dahil sa overdose, at mula noon ay naging tensyonado ang relasyon nilang mag-ama. Pagdating nila sa bago nilang bahay, ang una nilang nadatnan ay isang patay na hayop sa loob ng furry place. Sa unang araw niya sa paaralan, sinamahan si Katie ng bago nilang kapitbahay na si Rust, kasama si Glenn, sa klase. Naparusahan siya ng detention dahil sa kanyang masungit at mapanakit na guro na si Vern, ngunit ipinagtanggol siya ng ilang kaklase matapos nilang dayahin si Vern at lalo siyang magalit. Pagkatapos nito, nakilala at naging kaibigan niya ang iba pang estudyante sina Janet, Ronnie, Tucker, Matt, at Cole. Ipinakita nila kay Queen ang mga home video na ginagawa nila, kung saan sina Tucker at Matt ay nagbibihis bilang si Frendo. Pumunta si Queen kasama si Glenn sa isang diner, kung saan nakilala nila si Sheriff Dunn. Binalaan ni Don si Queen na huwag sumama sa grupo ng mga kabataang madalas sisihin sa sunog na tumupok sa pabrika ng syrup. Nang dumaan ang mga kabataan sa diner, palihim na sumama si Queen sa kanila. Pagkatapos, pumunta sila sa tindahan ng alak at gumawa ng kalituhan upang makakuha ng beer at isang bote ng alak para sa maliit na salu-salo sa gabing iyon. Natakot si Queen nang gayahin ni Tucker at Matt ang isang eksena mula sa Frendo Horror, na parabang lumalabas ang mga bituka ni Matt. Inamin din ni Cole na pumasok nga sila sa pabrika ng syrup noong gabi ng sunog, pero hindi sila ang nagsimula nito. Nagkausap din sina Queen at Cole tungkol sa kanyang yumaong ina, at ang pagkakasala ni Cole dahil namatay ang kanyang nakababatang kapatid sa isang aksidente habang tumatalon sila mula sa tulay. Inihatid ni Cole si Queen pauwi, at hinalikan siya ni Queen sa harap ni Glenn, na malinaw na ipinakitang hindi napapayagan si Queen na makisama sa mga kabataang iyon. Pagkatapos nilang magtalo, pinanood ni Queen ang video na kinunan ng grupo ng gabing iyon, at napansin niya ang isa pang nakatagong Frendo mask sa likuran. Sa bahay ni Tucker, mag-isa siyang nagpi-play ng drums hanggang sa makita niya sa doorbell camera na parang si Frendo ang nasa labas. Akala niya ay si Matt lang na nang-aasar, pero nakakita siya ng jack-in-the-box sa loob ng kanyang aparador. Biglang lumitaw si Frendo sa likuran ni Tucker at hiniwa ang kanyang leeg bago siya binalot ng plastic. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang buong bayan para sa Founders Day Parade na pinangungunahan ng ama ni Cole na si Mayor Arthur Hill. May alitan si Cole at ang kanyang ama matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Habang nanunood ang mga kabataan ng parada, may isang taong nakasuot ng Frendo mask at nakasakay sa unicycle na naghulog ng tila bombang bagay na nagpasiklab ng isa sa mga float, dahilan para magpanik ang lahat. Agad na isinisi ni Don sa mga kabataan ang insidente kaya inaresto sina Queen, Janet, Cole, Ronnie, at Matt. Makalipas nito, nakapagpiyansa sila at si Queen ay pinagalitan at pinagbawalan lumabas ni Glenn. Si Matt ay nag-eehersisyo mag-isa sa kanyang garahe, habang handa na siyang buhatin ang barbell, biglang lumitaw si Frendo at inilagay ang isang lagaring bakal sa barbell. Kahit pilitin ni Matt na pigilan, itinulak pa rin ni Frendo ang lagari pababa hanggang maputol ang ulo niya. Gabi iyon ng palihim na lumabas si Queen kasama si Cole para pumunta sa isang party malapit sa Maisan. Sa daan, nakita nila si Rust na may dalang patay na yusa, bagay na nakapagdulot sa kanila ng kaba at hinala.
Pagdating sa party, nagtungo sina Quinn at Cole sa isang bahay para maglandian, pero agad itong pinutol ni Cole, dahil sa hiya, bumalik si Quinn kina Janet at Ronnie, na nagsabing lagi namang tinatanggihan ni Cole ang kahit sinong babae. Halos magkainitan sina Quinn at Janet, hanggang sa makita nila si Ginger na biglang lumabas mula sa maysan, bumagsak itong patay na may nakabaon na palaso sa likod, at kasunod nito ay itinapon sa kanila ang ulo ni Matt. Inakala ng mga babae na isa lang itong video prank, pero nang suriin ni Quinn si Ginger at maramdamang wala itong pulso, napagtanto nilang totoong ulo ni Matt ang kanilang hinahawakan, at hindi isang props. Mula sa maysan, biglang lumabas si Frendo at nagsimulang magpaulan ng mga palaso sa mga babae. Tinamaan sa mukha ang isang partygoer hanggang sa dumating si Rust at barilin siya gamit ang shotgun, ngunit biglang nagsilabasan mula sa maysan ang isang grupo ng mga taong nakabihis gaya ni Frendo. Isa ang sumugod pero naputol ang kamay matapos barilin ni Rust. Agad na tumakbo sina Quinn, Cole, Rust, Janet, at Ronnie papasok sa bahay para magtago. Doon, natuklasan ng mga babae na naging magkasama noon sina Rust at Cole, pero naghiwalay sila dahil hindi naging tapat si Cole sa tunay niyang pagkatao. Nakakita naman ang mga kabataan ng isang lagusan na dumadaan sa imburnal para makatakas. Naglatag sila ng bitag gamit ang mga propane tank na kanilang sinilaban, dahilan upang sumabog ang bahay at mapigil ang mga Frendo, ngunit naiwan si Rust at mistulang napatay sa pagsabog. Nalaman ni Glenn na tumakas si Quinn, kaya agad siyang nagpunta para hanapin ito, ngunit nahuli siya ng isa sa mga Frendo. Kasama ang Frendo na natanggalan ng kamay, inutusan siya ng unang Frendo na gamutin ang sugat ng kasama nito. Habang inaasikaso, nakakita si Glenn ng walkie-talkie sa sugatang Frendo at gumawa siya ng paraan para mailigaw ang isa pa. Nang magsimulang bumigay ang sugatang Frendo, pinilit ni Glenn ang isa pa na gamitin ang defibrillator, dahilan para ibaba nito ang hawak na kutsilyo. Sinamantala ito ni Glenn at agad niyang kinuha ang kutsilyo para saksakin ang Frendo sa leeg hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, nagmadali siyang iligtas ang kanyang anak na si Quinn. Habang papunta ang mga kabataan sa bahay ng mag-asawang Tillerson, pinara nila ang isang kotse ng pulis sa kalsada. Sa kasamaang palad, si Sheriff Don ang nagmamaneho at si Cole lang ang kanyang inaresto, habang tumatakbo ang iba sa loob ng maysan papunta sa bahay ng mga Tillerson. Isa sa mga Frendo ang tumarak ng chainsaw kay Ronnie. Nakatakbo naman sina Quinn at Janet papunta sa bahay na nakabukas. Doon, natuklasan nila ang mga litrato ng mga kabataan na nakapaskil sa dingding, at doon naunawaan ni Quinn na nahulog sila sa isang patibong. Biglang lumitaw ang isang Frendo at tinarak si Janet gamit ang tinidor pananim bago siya kinuryent sa ilaw sa kisame. Hinugot ni Quinn ang tinidor mula sa katawan ni Janet at ginamit ito para patayin ang Frendo. Tumakbo siya palabas papunta sa isang truck, pero hindi niya ito mapaandar dahil manyawal ito. Paglabas ng grupo ng mga Frendo, nahuli at dinukot siya. Narinig ni Quinn ang sarili niyang nagising sa guho ng syrup factory at natuklasan niyang ang mga Frendo ay pinamumunuan ni Mayor Hill at Sheriff Dunn, kasama ang ilang taga-bayan gaya ni Javern, isang waitress na si Trudy, at ang may-ari ng tindahan na si Otas. Nakabitin si Cole sa kisame na nakataling lubod sa leeg, handa ng bitayin. Ipinaliwanag ni Hill kay Quinn na bahagi ito ng tradisyon ng Founders Day na nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, tuwing may grupo ng mga taong dumarating na inaakalang sisira sa reputasyon ng bayan, nagbibihis Frendo ang mga taga-bayan at pinapatay ang sinumang itinuturing nilang problema. Si Hill rin ang may pakana sa sunog sa factory upang makakuha ng insurance money, at palagi niyang isinisisi kay Cole ang pagkamatay ng kapatid nito. Bago pa man mapatay sina Quinn at Cole ng mga kontrabida, biglang lumabas si Glenn na sumaga sa gamit ang kanyang kotse sa loob ng pabrika. Sa gulo, nanawasak ang ulo ni Otis ng isang tipak ng semento habang si Trudy naman ay nabutasan ng bakal na tubo. Hinabol ni Don si Quinn, samantalang si Hill ay tinangkang patayin ang sarili niyang anak. Nagtago si Quinn at nadaya si Don.
Nakuha niya ang kuryente prod at ipinasok ito sa lalamunan ni Don, kaya siya nakuryente mula sa loob. Tumakas si Hill gamit ang kotse ni Glenn, iniwan si Cole na nakabitin pa rin sa leeg, hinawakan ni Glenn si Cole para hindi siya mabulunan hanggang sa dumating si Rust, buhay pa, at binaril ang lubad para mapalaya siya. Sa wakas, naghalikan ang dalawa, sumama si Quinn para umalis na sila, ngunit muli silang hinadlangan ng isa pang kotse na manyawal, dahil si Mr. Vern ang huling friendo na buhay. Tinuruan siya ni Glenn kung paano ito patakbuhin, kaya pinaharurot ni Quinn ang sasakyan at sinagasaan si Mr. Vern. Maya-maya, naghahanda na si Quinn para umalis papuntang kolehiyo, habang si Glenn naman ay tumatakbo bilang alkalde ng Kettle Springs. Dumating sina Rust at Cole, na ngayon ay magkasintahan, upang ibigay kay Quinn ang isang baton bilang regalo. Nagpaalam siya sa tatlong lalaki bago siya umalis sakay ng kotse. Sa daan, nadiskubre ni Quinn ang isa pang jack-in-the-box sa loob ng sasakyan, basta niya itong itinapon palabas ng bintana at nagpatuloy sa pagmamaneho.